Oh, anyway, speaking of pagbibintang, speaking of mga istorya na inimbento diyan ng ilang mga politiko. Oh, ito, tingnan ninyo ito ha. Pinuna ni dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang pagpapatalsik kay Arnie Teves. Inihalal daw ng taong bayan ng sinibak na kongresista pero sinordcut ng Kamara ang proseso sa pagtanggal sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kalokohan! Yan ang komento ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa mga dahilan ng pagpapatalsik kay Arnie Teves Jr. bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Sa sulat na ipinadala ni Alvarez kay Majority Leader Manix Dalipe, ipinarating nito ang kanyang no vote sa rekomendasyong i-expel si Teves. Ayon kay Alvarez, halal ng taong bayan at may mandato si Teves pero pinangunahan daw at shinortcut ang proseso. Gumagawa lang daw ng dahilan ng Kamara kaya dinamay ang ilang Facebook post ng kongresista. Hinintay daw sana ng Kamara na mahatulan si Teves kaugnay ng pagkakadawit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Actually, tama talaga itong sinasabi ni Alvarez. Sana man lang inantay yung yung hatol. Kasi everything na nangyayari ngayon kay Teves, it's all accusation and not proven. Para na rin nating sinabing sa Pilipinas pala, depende yung yung Article 3 Section 40 ng Constitution. Diba? Na sabi nga merong tayong presumption ng innocence pagka hindi napuprove na guilty ka. Diba? Ibig sabihin nun, kailangan mo ng patunayan na ikaw ay guilty. Beyond reasonable doubt. Sana yun muna inantay. Bakit ba kasi nagmamadali kayo dyan? Na makuha nyo yung upuan dyan sa Congress dyan. Sa Negros. Ano ba minamadali nyo? Kasi kaya kayo nasisilipan ngayon eh. Diba? Kahit nga si Panelo nag-comment dyan na parang bakit ganon? Hindi tama yung ginawa. Tandaan nyo, sabi nga ni Alvarez, voted by the people yan. Diba? Kaya dapat medyo careful tayo. Although you have all the right in the law na magtanggal. Okay? Meron kayong karapatan. Pero sana very, alam mo yun, yung walang doubt kung bakit tatanggalin yung mama. So, paano mangyayari yun? Sana man lang, na-convict muna siya. O kahit man lang magkaroon man lang ng, kahit nga hindi conviction yung probable cause man lang Wala nga Doon ka magtatakay, wala man lang, hindi nga umaabot ng korte. Diba? Bakit? Bakit? So sana man lang nag-antay muna, bakit ba minamadali? Halatang halata Bago ito tuluyang patalsikin, hindi na naihabol ang boto ni Alvarez dahil absent siya sa sesyon sa plenaryo noong Miyerkules pero ilalagay ito sa record bilang manifestation ng kanyang boto. Matatandang 265 ang bumotong pabor na patalsikin si Teves. Walang tumutol at 3 ang nag-abstain. Ang mga miyembro ng Makabayan Bloc na nag-abstain, ikinaalarma ang pagsama ng deklarasyon kay Teves bilang terorista sa mga ikinonsidera sa committee report. Itong anti-terrorism law ay talagang unjustifiable, ay unconstitutional. More so dito sa ATL na. Huwag na natin diyang kasi alam naman natin yung mga yan kung anong punto. Pero ang punto kasi dito, ako isa lang ang talagang nakikita ako dito. One, kaya siya ginawang terorista dahil may napikon sa kanya na sekretary. Tapos ngayon, kaya naman siya tinanggal na kongresista, may napikon sa kanya yung speaker. Kasi binanggit pa yung sa Okada. Isipin nyo ganito katindi kung papaano nila papaano itago ang katotohanan. Binanggit siyang Okada ni Teves. Ni isang media walang nag-pick up. Tapos, ngayon, sinapawan nito. Sinapawan nitong balita na to na tinanggal siya. Kaya lalo tuloy hindi ma-discuss yung sa Okada. Isipin nyo na maigi yun. Sabi nga ni Coach Oli, nakita ko to kay Coach Oli, sabi niya, ano ang mas nakakahiya? Yung sumayaw ng budots o yung ma-involve doon sa issue ng Okada?
nahabot hanggang international news yung balita na yun. Ano mas nakakahiya doon? Di ba? Kaya ito obvious na obvious para talaga matakpan yung issue ng Okada, tinanggal si Tevez. Napaka-obvious nito. Hindi sinagot. Di ba? Hindi ho sinagot yung issue na yun. Kaya ngayon, siyempre, pinagpepiesta ng media, sino? Si Tevez. So, anything na sabihin ni Tevez ngayon, dahil nga ginawa siyang terorista, pinatalsik siya sa kamera, so kahit na anong sabihin niya ngayon na alam niya, dahil alam niyo naman, maraming alam si Tevez tungkol sa mga kabahuan ng mga opisyal ng gobyerno, mga kasamahan niya sa Kongreso. Alam niya yung baho eh. Kahit nga yung inanakan eh, di ba? Yung sinasabi niya na kongresistang pa-ethics pa, pero meron naman daw inanakan, di umano, allegedly. Di ba? Ang dami niyang alam eh. Eh ngayon, since nabahiran yung perception ng tao na si Tevez terorista, na si Tevez ay nasibak sa pagiging kongresista, hindi na ngayon iisipin ng tao na makatotohanan yung sasabihin niya. Di ba? Ganun eh. Ganun ang dating. Kaya siniraan muna siya para hindi na maging effective yung mga pagsisiwalat niya ng katotohanan. Pero buti na lang may social media. Di ba? Buti na lang kasi bago pa mangyari ito mga ito, nilabas niya na ito eh. Nilabas niya na to, nilabas sa social media ito. Ewan ko na lang kung ikaw magpapabola ka sa mga medyang bulag. Sa mga medyang bayaran. Sa mga medyang nasasapawan ng NMAX at LAFTAF. At sa propaganda nitong mga nakaupo ngayon. Kung ikaw ay nasasapawan nun at tatanga-tanga ka dahil hindi ka nakikinig dito sa Banateros Brothers, bahala ka sa buhay mo. Maniwala kayo na sa budol-budol dyan. Hindi, yan naman talaga totoo. Binudol kayo eh. Isipin mo yan, no? International news ang nagsabi niya, no? Binabalita na sa iba't ibang bansa yan, no? Na ganyan ang ating Speaker of the House. Tapos, ni isang media dito sa Pilipinas, remate lang ang nagbalita. Napakabayaran ninyo mga media kayo. Kakaya kayo. Buti pa ang remate. Oh, wala, puro kayo bayaran. Diba? Ako, sa totoo lang, isa ito sa dahilan kung bakit sa tingin ko para masapawan talaga. Tama ang sinabi ni Georgia, diba? Para matabunan ng issue ng Okada, tinanggal na congressman si Tevez. Kasi parang walang nadidinig yung mga media. Ay, mga media. Makinig nga kayo, ABS-CBN, GMA, TV5, sino pa ba dyan? Na mga iba pang media-medyahan, Inquirer, Star. Wala kayo nadidinig. Yung kapwa ninyo, imposibleng hindi na-feed sa inyo yan eh. Imposibleng hindi kayo na-feed ng ibang international news na nagbabalita na sangkot di umano ang ating Speaker of the House. Hindi nyo narinig? Ano kayo, bobo ba kayo? Tanga kayo o bayaran talaga kayo? O isama na daw SMNI. Hindi, kaya nga ako doon ako nagtataka eh. Wala ako sinabing akusahan ninyo ha. Hindi yun ang sinasabi natin dito. Wala tayong sinasabing akusahan ninyo ang ating speaker. Hindi, ibalita ninyo, yun lang. Kung paano ibinalita nung iba, ibalita nyo naman dito. Ano kayo? Bayaran? Prostitute? Pok-pok-tishoot? Di ba? Ay, nako kayo. Anong nangyayari sa inyo? Kakahiya naman kayo.
Buti talaga may social media eh. Huwag niyong punuin ang social media. Sige kayo. Yung mga galing-galingan na vlogger dyan, ano na? Yung akala mo para sa bayan, ano na? Yung meron pa kayong masyadong mga dinidiscuss dyan ng mga about batas-batas. Asan na kayo? Bakit di nyo dinidiscuss ito? Pwede nyo naman i-connecta kay Tulpo yun, ha? Ay, hindi pala. Hindi pala si Tulpo yun. Yung speaker pala natin yun. Pagka si Tulpo may kagagawa niya, babalita yan mga 10 beses. Gagatasan niyang issue na yan. Pero dahil hindi si Tulpo yun, di na binabalita ng mga vloggers. Sa mga lahat ng pumupuna sa atin dito na mga vloggers, makinig kayo. Anong mas magandang balita at mas mahalagang balita na para sa bayan? Ako? O yung tungkol kay Speaker Romualdez na nasangkot siya di umano sa Okada? Sige nga ho. Ano ang mas may silbi para sa bayan? Pag-usapan nyo ako? Alam ko pogi ako. Wala talagang magagawa. Ganun talaga eh. Alam ko may traction pag ako ang ibinalita nyo. Alam ko yun. Pag ako nabalita ninyo, alam ko naman, pag ako binanata ninyo, yung mga tanga-tanga ninyong followers, manunood ng paulit-ulit. Ibig sabihin nun, kita na naman kayo. I know that. I know. Kaya nga hindi ako na-offend eh. Honestly, hindi ako na-offend pagka binabalita nila ako. Kasi alam mo kung bakit? Nakakatulong ako sa kanila. Nakumita sila. And I'm okay with that. Madam Virginia! Ba't naman ganyan? Boss, bigay mo kay attorney. Sinong attorney ba yan? Hindi ko alam na Si attorney Palaspas. Si attorney toxic yan, Madam Virginia. Yung inggit na inggit, Madam, inggit na inggit kasi yun. Nagpupunta daw ako ng Japan. Nagpunta daw ako ng Boracay. Inggit na inggit yung attorney na yun. Si attorney toxic. Tapos, galit na galit yun, ang daming nagbibigay dito. Keso daw hinihingan ko kayo, ganun. Madam Virginia, ikaw nga, tanungin kita, kailan kita hiningan? Ako pa nga nagbigay siya ng bulaklak. Cake. Madam, you like the flowers in the cake that I gave you? Do you like it? Press na press yun, madam, para sa inyo kasi press na press kayo dyan. Hindi, alam mo itsura ni Madam Virginia. Para talagang Haponesa. Press na press. Akala ko ito si Madam Virginia yung tipo ng yung malaking tao na parang itsurang Alam mo na. Nung unang nakita ko siya, wow, talento. Sasabihin na naman nila, niloloko Ay, nako. Yun lang, madam. Wag mo nang kilalanin yung attorney toxic na yan. Walang kwenta yan. Hindi, walang relevant yan. Sabi dito, ayan na. Okay. Nagulo tuloy. Dumating lang si Madam Virginia. Ito na, next topic. Ayan yung kay Alvarez, Wait lang. Kaya. The next performance will start momentarily.